ay katulad ng isang larawan o isang buong larawan. The Bible is like a picture of whole. It's also like a whole picture. Kung alam po natin na alam niyo po yung puzzle, picture puzzle na mayroong mga pieces, no? Halimbawa, sa isang drawing, halimbawa ay may drawing ng araw, may drawing ng bundok, may drawing ng bukid, may drawing ng tao. Halimbawa sa isang picture na to, na hinati-hati, parang isang puzzle. Ang Biblia po ay kailangan natin unawain siya na parang isang buong larawan. Na hindi po natin maaari na tagpi-tagpiin o kunin lamang yung piraso, piece. At ito lamang ang kailangan nating intindihan na ito ang laman ng Biblia. Na ito lang ang Biblia. Kaya nga po sa pagpaunawa natin ng Biblia, hindi po natin pwede na piliin lang o yung gusto lang nating pakinggan o marinig sa Biblia na ating hahanapin na isang verse o 10 verse o 50 verses lamang ang Biblia, dahil ang Biblia po ay isang buong larawan na dapat nating makita kung sino talaga yung bida, sino talaga yung pinaka main character sa isang larawan na ito. Makikita ka dito, may bundok, may araw, tapos dito mayroong tao. Sino ba yung pinoportray ng larawan na yun? Kailangan po natin maintindihan that the Bible is mainly about Jesus. Patungkol po ang lahat ng ito sa ating Panginoon Jesus. Mula sa pinakaumpisa hanggang sa from the book of Genesis hanggang sa book of Revelation, lahat na po yung ito, kailangan po sa pagbabasa natin ng Biblia ay makita natin doon ang Panginoong Jesus. Pero pwede pong sabihin, iba, paano pastor makikita ko si Jesus doon sa Old Testament, wala naman siyang pangalan doon kahit isa. Kailangan po natin maintindihan na sino ba si Jesus sa buhay ni Moises, sa buhay ni Abraham, sa buhay ni Jacob, sa buhay ng mga propeta. Sino po siya doon? Yun po ang dapat natin makita. Apo, hindi dahil sa hindi mismo naka-state o nakasulat doon na si Jesus ay nandoon sa aklat ng Genesis, na wala siya doon, hindi ibig sabihin wala na po siya doon. Ganun po natin iniintindi ang Biblia. Kaya nga, napakalaking isang kalinlangan sa isang tao kung tatagpi-tagpiin lang po natin na piliin yung bawat talata na gusto natin o na patungkol na inaaral natin sa Biblia at yun lamang yung ating tutuunan ng pansin. Halimbawa, pipiliin natin na ito dahil si Jesus ay pinaniniwalaan natin isang tao lamang siya, ay pipiliin lang natin na ang lahat na nagpapatunay na si Jesus nga ay tao, dahil pwede mo naman talagang makita ron at mapagtagpi-tagpi mo, makakatagpo ka ng maraming mga verses na si Jesus nga ay sinasabi, siya ay tao at dahil siya ay anak ng tao. At kung hahanap ka naman din ng mga verses sa Bible na papatunay na si Jesus ay Diyos, ay makakahanap ka rin po ng napakaraming verses na si Jesus ay Diyos. Kaya, ang mangyayari kapag nagpili lang tayo, pumili yung isa na patungkol sa gusto niyang paniwalaan at pumili yung isa na gusto lang din niyang paniwalaan, magiging maglalaban po talaga yan. Kaya kailangan natin i-reconcile ang lahat, unawain yung kabuuan. Ano ba talaga yung kabuuan na sinasabi? Una sa lahat, ang Diyos po natin ay napaka-lawak, napakalaki, napakalalim ng kanyang karunungan, at hindi natin marurok yung kanyang kakayahan
sa ating isipan yung kaya niyang gawin. Hindi saklaw, hindi mo i-describe ang Diyos sa pamamagitan lamang na tinatawag natin na logic sa mundong ito. Yan kasi, yan ang basihan ng mga taong matatalino kung bakit hindi nila maunawaan o hindi nila mapaniwalaan ang Diyos. Dahil ang sasabihin nila, ano ang logic nun? Ano ang logic ng ganito? Logic ang isa sa pinakamalaking kaaway ng tao o hadlang sa tao para kilalanin po ang Diyos. Paano mo naman may describe kasi sa logic na ang isang tao makakapaglakad sa ibabaw ng tubig? Paano mo may maiilarawan sa iyo, may papaliwanag sa logic na ang araw ay napatigil sa kalangitan habang nadidigmaan? Paano mo may papaliwanag na ang isang namatay na ay babalik sa buhay? Sa pamamagitan ng logic. Hindi mo po kakayanin. Dahil ang Diyos po, kaya niyang i-transcend ang lahat ng elemento sa mundong ito dahil ito ay kanyang nilikha. Kung sino ang lumikha, siya ang may alam kung ano ang kaya niyang gawin at ang kaya niyang i-innovate o baguhin sa kanyang nilikha. Halimbawa sa creator, sa lumikha ng cellphone, kaya niya itong i-upgrade, kaya niyang palitan yung mga pyesa, at kaya niyang i-angkop sa mga pyesa na maaari niyang ilagay dito para ito ay mapagana. Maaari niyang tanggalin ang mga bagay na hindi niya kinakailangan at gumana pa rin ang cellphone nito. Ganyan po ang mga creator ng cellphone. Ang Diyos po ang lumikha ng sanlibutan, kaya alam niya kung ano ang kakayahan na pwede niyang gawin sa kanyang nilikha. Ang Diyos po, He is 1 in 3 person. Siya ay isa sa 3 persona. Bagamat hindi mo po talaga, ito po talaga yung pinanindigan ng mga tao, na oo nga naman kung sasabihin nila kung hindi nasusulat sa Biblia, huwag natin tanggapin. Hindi mo nga talaga makikita sa Biblia na ang Diyos ay isa sa 3 persona na tinatawag na Triune God. Hindi mo makikita ron na buong isinulat doon, God is the Triune God, who is the Son, who is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi mo siya makikita doon na nakasulat mismo. Pero alam natin na sa kabuuan ng Biblia ay binabanggit na may Diyos Ama, may Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At sinasabi ron ng Diyos Ama at ang Anak ay sila ay nagkakaisa. At ang Banal na Espiritu rin, sila ay nagkakaisa dahil ang Banal na Espiritu ay sinasabi na ito ay nagmumula sa Diyos. The Holy Spirit who is proceeding from the Father. Kaya paano mo sa sarili mong pag-iisip, paano natin ma-reconcile ang bagay na to na paano magiging 3 ang isa na hindi sila nagkakahiwa, hindi sila kailanman magkakahiwalay. Sa aklat pa lamang po ng John, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So sinasabi niya dito, wala pa man ang sanlilikha. Naroon na ang Ama at ang Anak. In the beginning was the Word. Ang salita na ito, o word na ito, ay hindi po ito yung word na sinasalita po natin. Sa original context, ang ibig po sabihin ng word na ito ay logos. Ang ibig sabihin po ng logos na ito ay persona. At sinabi po doon, the Word
was with God, kasama na ng Diyos ang salita o ang persona na ito. At sinabi ron mismo ni John, and the Word was with God, and the Word was God. At ang salita ay Diyos mismo. Kung doon pa lamang ay sinasabi na panimula pa lamang naroon na ang salita at ang salita mismo ay Diyos, nakasama ng Diyos, bakit natin sa iibahin o bakit hindi natin kaya paniwalaan na ang salita nga ito na sinasabi sa John 1:14 ay nagkatawang tao. Siya ay nagkatawang tao. Ano ba ibig sabihin nun? Siyempre, pumunta siya sa kanyang nilikha. Nanirahan siya sa kanyang nilikha. Hindi ba posible sa isipan ng tao ron? Kung tatanungin po natin, tayo, yung tao na gumawa ng bahay, hindi ba siya pwedeng pumasok sa kanyang bahay at tirhan yun? At sila'y magiging isa ng isang bahay? Siyempre, magiging tahanan mo. Ang katawan po natin ay nilikha. Tama naman. At alam po natin na tayo mismo, ayon sa ating katuruan ng Panginoon Hesus, sa mga kumikilala na tayo ng espiritual, alam natin na ang ating espiritu ay nananahan sa katawang lupang ito. At ang katawang lupang ito ay katulad lang din po ng bahay. Kaya nga, kapag namamatay ang isang tao, hindi naman yung kanyang espiritu ang naglalaho, kundi yung kanyang katawang lupa ang bumabalik sa lupa at yung espiritu saan na? Nasabihin ng iba, okay, punta po sa pag-uusapan po natin sa mga hindi mananampalataya na sinasabi nila, uy, nagpaparamdam si ganito. Bakit may nagpaparamdam? Wala na yung katawang lupa. Dahil yung tunay na tayo ay yung espiritu. And this body, ang katawan po natin, this is our house. Kaya ang tawag dito is temporary tent. Parang tent lamang po natin ang ating katawang lupa. Hindi ito ang dadalhin natin doon sa kabutihan ng Diyos, sa langit. Ang banal na espiritu po, ito rin po ay espiritu ng Diyos na nagmumula sa Kanya at ito rin ay ipinibigay sa lahat ng mga taong nananalig o kung tumatanggap sa ating Panginoon Hesus sa pamamagitan ng pananalig sa Kanyang pangalan. Ito po ang banal na espiritu ang siyang muling nagbibigay ng pagkakataon sa atin upang maisilang muli sa espiritu. Dahil nga, ang ating espiritu ay namatay noong kinain ni Adan yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Namatay po ang espiritu yun. Hindi ang kanyang katawang lupa ang namatay, kundi ang espiritu ang namatay. Kaya nga, sinabi ng Panginoon Hesus sa John chapter 3 na kailangan po nating maisilang muli upang tayo makapasok sa karya ng Diyos. Ang Diyos po, ang Diyos Ama ay Diyos, ang Diyos Anak din po ay Diyos. Marami po maraming din patunay sa Biblia na maging ang Panginoong Jesus mismo ay Kanyang inihayag, inamin, na siya nga po ay anak ng Diyos. Na siya ay Diyos. Sa John chapter 10, 34 to 38, sa aklat po ng 1, Kabanatang 10, John chapter 10, 34 to 38, basahin po natin kung paano inihayag ng Panginoon Hesus ang Kanyang pagka-Diyos. Dahil ang alam natin, alam talaga ng mga tao, at alam po natin, isa sa pinakamalaking
matinding dahilan kung bakit ang mga Pariseo noon ay inusig ang ating Panginoon Jesus dahil nga because of His claim na siya ay Diyos, na sinasabi na ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ito ang isa sa pinakamabigat na kasalanan ng isang nilalang na ipantay ang kanyang sarili sa Diyos. Ngunit, ang Panginoong Jesus ay hindi siya nag-alinlangan na ipahayag na siya ay anak ng Diyos at siya ay Diyos na nagmula sa Diyos. Tumugon si Jesus, okay, John 10:34. Tumugon si Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo? O sa NIV, Jesus answered them, is it not written in your law, I have said you are gods? Okay. Next. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. If He called them gods, to whom the word of God came, and the scripture cannot be broken. Okay, next. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Okay? Yung pag-claim po niya dito, sinabi niya, ako ang anak ng Diyos. Hindi po niya basta sinabi lang na ako ay anak ng Diyos. Ang ibig po niya sinasabi dito, sabihin dito, ang natatangi, ang kaisa-isa at wala ng iba pa na anak ng Diyos kundi siya lamang. Ibig sabihin, pinili, hindi siya katulad ng mga pinapaging anak ng Diyos na sinasabi sa John 1:12 na sino mang sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus ay pinapaging anak ng Diyos, therefore tayo rin po ay tinatawag din po na mga anak ng Diyos, born not with natural, not with the will of man, but of God, born of God. Pinapaging anak po tayo ng Diyos, kaya pwede natin sabihin na ako ay anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, pero hindi po natin pwede sabihin na tinasabi ng Panginoong Hesus na ako ang anak ng Diyos. Hindi po natin pwede sabihin sa ating sarili yun. Tanging ang Panginoong Hesus lamang po ang pwede magsabi na ako ang anak ng Diyos dahil siya po yung kaisa-isa. Wala pa ang sinukob, wala pa ang sannilikha na naroon na po ang Panginoong Hesus, who was God. What about the one whom the Father set apart, okay, as His very own and sent into the world? Why then do you accuse me of blasphemy because I said I am God's Son? Isa lang po o dalawa lamang po ang pwede nating isipin sa sinasabi ng Panginoon Hesus. Kung hindi po natin kayang paniwalaan yung kanyang sinasabi at idinideny natin yung kanyang mga salita, ibig sabihin lang noon, iniisip po natin na ang Panginoong Hesus ay baliw. Yan ang claim ng mga Hudyo sa kanya. Na bakit niya sinasabing ganoon, na pinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos, isang tao lamang siya. It's the claim of the Jews. Kaya hanggang sa magpahalang hanggang ngayon, maging dito sa Pilipinas, napakalaki ng church na mga taong ito na hindi na kinikilala sa Jesus na siya ay Diyos, bagkus siya ay tao lamang. Of course, hindi ko sinasabi na ang Panginoon Jesus siya ay purely God na nandito sa mundo nito dahil sinabi rin niya, He is also the Son of Man. Nagkaroon din naman siya ng dugo at laman. Ibig sabihin, nagkaroon din siya ng katawan katulad po natin.
Kaya ano ang ating sinasampalatayanan sa ating Panginoon Jesus? That Jesus is, of course, una sa lahat, 100% God. At hindi natin binabaliwala na si Jesus nga mismo ay naging tao o nagkatawang tao, who is, Jesus is also 100% God. Man, tao. Yung pagkakilala po natin sa Panginoon Jesus, hindi po siya katulad ng mga Diyos-Diyosan ng mga Griego na sinasabing demigod. Ang demigod ay kalahating Diyos, kalahating tao. Hindi po demigod ang Panginoon Jesus. He is 100% God and 100% man. Ano po? He came into what He created instead. Sa John chapter 1 verse 10, tingnan po natin. Paano siya naging 100% God and 100% man? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan ito na nilikha sa pamamagitan niya. Sa English, sa NIV, He was in the world, and though the world was made through Him, the world did not recognize Him. So isipin niyo po, hindi ba posible sa isang Diyos o isang manggagawa na yung kanyang nilikha ay pumasok siya doon sa kanyang nilikha? Napakalino naman sa ating maging sa mundong ito na maging ang mga nilikha po natin, ang mga damit na nilikha natin ay pwede nating suotin. Tama po ba? Ang mga bahay na ating ginagawa o pinapagawa ay natitirhan natin. Ang mundo pong ito ay malaking parabulo ng kung ano ang katotohanan sa kayang gawin ng Diyos. Hindi dahil sa dumating siya dito sa mundong ito at isinilang ni Maria, siya na ay created o nilikha. Ang Panginoong Jesus, hindi po siya nilikha. Sa John chapter 1, kasama na niyang Diyos, hindi po siya nilikha. Wala pa ang langit, wala pa ang lupa, wala pa ang daigdig. Siya ay Diyos na nakasama ng Diyos. Wala pa ang sangkatauhang nilikha, siya ay naroon na at kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Hindi po nawala ang pagka-Diyos niya. Gaano kasimple sa Diyos, kasi ang sabi ng iba, ang dinadahilan, si Jesus ay tao lang kasi ipinanganak lang daw siya ni Maria. Napakalinaw po na sinasabi na paano ba naglihi si Maria. Una sa lahat ay sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. He was conceived by the Holy Spirit. Walang anumang pagtatalik na naganap sa pagitan ni Maria at ni Jose, kundi ang Espiritu ang bumaba kay Maria at ginamit si Maria upang maisilang siya sa katawang lupa. Doon pa lamang po maintindihan natin na hindi nilikha ang Panginoon Jesus, naroon na siya, ngunit ginamit niya yung kanyang nilikha. Hindi ba? Hindi ba ano bang layunin ng mga manlilikha sa kanilang nilikha, kundi gamitin ito? Ano ang saysay na isang manlilikha na gagawa ng kanyang invention o kanyang nililikhain, tapos hindi naman niya ito gagamitin o pakikinabangan? Same thing with God. Si Maria po ay ginamit lamang po ng Diyos upang maisakatuparan yung nauna ng plano. May plano na ang Diyos, kaya nga po niya nilikha ang sangkatauhan, kaya niya nilikha ang tao dahil may plano na ang Diyos na dadanasin lang niya ang kamatayan dito sa lupa.
to taste death. Yan po ang pinakaunang priority ng ating Panginoong Hesus, is to taste death. Simply. Bakit? Because He will enthrone heaven. Bago siya, kasi nagkasundo na ang ama at anak, nag-usapan na sila. Nalikha ang langit at doon nilikha ang mga anghel. Ngayon, sinabi ng Panginoon Jesus ay ng ama sa anak, you have my choice na binigay. You have the authority to lay down your life and take it back again. Ano ibig sabihin nun? Meron kang otoridad na ibigay ang buhay mo at kunin mo itong muli. So it's one of the choice sa na kahit hindi man binanggit, of course, may isang choice that you can go to your created heaven and you can reign. Pwede ka nang maghari doon, maupo sa trono. Pero ano ba ang puso ng anak? Bilang isang anak na umiibig sa kanyang ama, na lubos ang pag-ibig sa kanyang ama, ay gusto niya maging masunurin, gusto niya maparangalan ang kanyang ama, kaya mas niloob ng anak na mas maitaas ang kanyang ama kaysa sa kanya. Though sinabi nga doon, so John chapter 1 pa lang, wala pong hierarchy sa kanilang dalawa dahil they are God. Sila po ay Diyos at iisa po sila. They are one and then one God. Kaya wala pong hierarchy. Maging sa banal na Espiritu, wala pong hierarchy because they are one. Hindi natin pwede sabihin, ay mas mataas ang ama, sumunod ang anak, at pinakalis ang banal na Espiritu. Remember po, mag-ingat po tayo dahil tayo ay pwede magkasala if we are looking down on the Holy Spirit that He is the least of God. Ang banal na Espiritu po ay hindi lang basta-basta natin pwedeng lapastanganin dahil siya mismo ay Diyos. Dahil nga po siya ay Espiritu na nagmumula sa Diyos. He is God. The Holy Spirit is also God. Kaya nga kung hindi po natin ginagawa na sundin o pakinggan ang banal na Espiritu, ay nagkakasala tayo ng satanic sin. At paano po ba ito? Halimbawa na lang po sa gawain po natin, why do we cast out demons? Nagpapalayas tayong mga demonyo sa pangalan ng Panginoon Jesus, sa kapangyarihan ng Diyos. Ito po ay gawain ng banal na Espiritu. Kaya nga, nung nagsasalita ang mga Pariseo laban kay Jesus sa kanyang ginagawa, dahil siya ay nagpapalayas ng mga demonyo, ang sabi ng mga Pariseo, nagpapalayas siya ng demonyo dahil sa pamamagitan ng kapangyarihan ng prinsipe ng mga demonyo na si Beelzebub. Ano ang sagot sa kanila ng Panginoon Jesus? Mapapatawad ang paglapastangan sa anak ng tao, ngunit hindi mapapatawad kailanman ang paglapastangan sa banal na Espiritu. Kung ating sinasalungat ang gawain ng pagpapalayas ng banal ng demonyo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, we are blaspheming God. Kaya napakalaking kasalanan na salungatin ang katuruan ito dahil ito po ay trabaho ng banal na Espiritu. Ilang beses na po napatunayan niyan na may mga pinarusahan ng Diyos because of they reject. Sinalungat nila ang katuruan na ito. Mga lingkod pa sila ng Diyos, mga pastor pa sila, pero anong nangyari? The Holy Spirit was grieved and then they were struck down. May mga nagkasakit. May mga na-stroke. Mahirap po na nagsasalita tayo ng laban sa mga gawang na hindi natin nakikita, ay nagawa sa mga bagay na nakikita natin na ating agad inuusig na hindi natin iniunawa ang kung anong totoo. Kaya napakahalaga na matutunan natin ang mga bagay-bagay nito. Just as He came into the heaven,
which He created. Jesus came into physical body, which He also created. Ganon din ang Panginoon Jesus kung paano pumunta siya o sa kanyang nilikha. Ang langit po na kanyang nilikha ay nung siya muli nabuhay, siya pumasok doon sa langit na kanyang nilikha. Maging dito man, nung pumarito po siya sa lupa, ay hindi po imposible na yung kanyang nilikhang katawan na katawang lupa ay pwede po rin niyang pakinabangan. Dahil una sa lahat ng nilikha po ng Diyos, ang sangangkat ang tao. Ano po ba ang unang nilikha ng Diyos? Hindi ba katawan? Pagkatapos, ano ang inilagay ng Diyos sa katawang lupa? In the book of Genesis, He breathed unto His nostrils and He became a living being. Ibig sabihin nun, binigyan ng Espiritu. Sa katawang ito, binigyan ng Espiritu na nagsilbi o naging, ito yung nagkaroon ng buhay. Yung katawang lupa, bagamat yung katawang lupa na noon na nilikha ay gumagalaw na, magkaroon na ng sibilisasyon, ngunit hanggat wala pa ang banal na espiritu, ngunit wala pa yung espiritu na binigay ng Diyos, sila ay nanatiling mga bagay lamang o object lamang sa harapan ng Diyos dahil walang buhay. There was no life. Kaya ano ba? Ano ba yung meron sa katawang ito? Yung kaluluwa, yun ang sisilbing buhay. Kaya nga, kung doon pa lamang, napakasimple na po unawain that the body is a tent of the Spirit, how much more ng Panginoon Jesus din ay paparito sa katawang ito at gagamitin din niya na hindi katulad ng mga espiritu na nalikha, ang Panginoon Jesus mismo ay mismo mula sa Diyos ayon sa sinasabi sa John chapter 10, 34 to 38. At napakalaking prueba pa po. Ano nga naman, sasabihin natin, tao nga kasi ang nagsulat sa Biblia, kaya mali ang sinulat ni John. Mali ang pagkaunawa ni John. Ganun ba? Kung yun ba ang paniniwalaan natin? Sino ba si John sa piling ng Panginoon Jesus nung kasama niya? John was the closest disciple. Na laging siya yung may kakayang humilig sa dibdib ng ating Panginoon Jesus. Ibig sabihin, malalim po ang pagkaunawa ni John sa ating Panginoon Jesus. At nang muli nga po mabuhay ang ating Panginoon Jesus at nagturo pa siya, 40 days pa siya na nagturo sa kanyang mga disipulo. Napakalaking kabubuhan naman na po siguro ng mga disipulo para sulatin ang mga bagay na ito na mismong narinig nila sa Panginoong Jesus. Silang lahat na 12 disciples nagkakaisa sa patunay na ito sa mga katuruan ng Panginoon Jesus. Tapos sasabihin lang natin na ikaw lang ang natatanging nag-iiba sa kanila. Nung sasabihin mong lahat ng yan ay walang katotohanan o kabaliwan. 12 witnesses. Hindi lang 12. Even more than that. So paano? Sabi nga, sa isang bagay na pagkakasunduan, pag may dalawa, where there are 2 or more witnesses, then the testimony is valid. 8:12 na yun, na nagbi-witness that Jesus is God. Ito pa sinabi po sa Colossians 2:9. Napaliwanag din po ni Pablo. Si Pablo rin po ay malalim ang kanyang pagkaunawa o kaalaman pagdating sa kasulatan o scripture. Kaya hindi po natin pwedeng bawiin o alisin sa kanya yung katotohanan ng kanyang sinasabi. In Colossians 2:9, ito ang isa sa pwede niyo po isagot sa mga ayaw mananiniwala sa Jesus ay Diyos. Sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. In English NIV, for in Christ all the fullness, ibig sabihin kabuuan, full, of the deity, ano ba deity pagka-Diyos, lives in bodily form. Lives in bodily form. That's why Jesus is 100% God, and in the bodily form, He is
100% man. Pero hindi dahil siya ay 100% man, sabi nga, hindi nawala yung pagka-Diyos niya. Hallelujah. Kaya naman, nang siya po ay sambahin ng kanyang mga disipulo, alam po natin that God is a jealous God. Wala kang ibang, kung ikaw ay disipulo, kung ikaw ay totoong nananalig sa Diyos, o kumikilala sa totoong nag-iisang Diyos, wala kang ibang pwedeng sambahin o luhuran, kundi ang Diyos lamang. But the disciples of Jesus Christ, ang mga disipulo po ng ating Panginoon Jesus, sinamba nila si Jesus mismo, bago pa siya, maging bago pa po siya dumanas ng kamatayan sa kanyang katawan o physical na katawan. So kung doon pa lamang po ay totoong mali ang ginawa ng mga disipulo sa Panginoon Jesus para sa isambahin, isang malaking kasalanan na ikaw ay ipantay mo ang sarili mo sa Diyos at ikaw ay sambahin din, then hindi po muling bubuhayin ng Diyos ang ating Panginoon Jesus. Dahil tanging ang mga matuwid lamang sa harapan ng Diyos ang muling bubuhayin. For the glory. At hindi rin po ibibigay sa Kanya na pamahalaan niya o ang pangalan na pinakamataas sa lahat upang siya'y pagmaghari doon sa langit na Kanya nilikha. Kung ang Panginoon Jesus po natin ay nagkasala dahil siya ay sinamba ng kanyang mga disipulo. Therefore, lahat po ng claim ng ating Panginoon Jesus, all are valid. That He is God. Ang langit po, maging ang langit ng mga langit, ito ay nilikha lamang. Ibig sabihin, anumang bagay na nagmula sa langit din ay nilikha dahil ito ay nilikha. Ngunit ang Panginoong Jesus, hindi po siya nilikha. Bagamat by claim, okay, na siya nga po ay nagmula sa langit at bumalik sa langit, sinasabi. Okay? In Proverbs 8:22 to 31, sorry. The heaven of heavens cannot contain. Basahin po natin sa Proverbs 8:22 hanggang 31. Kung sino doon ang Panginoon Jesus. Bago pa ang nilikha. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una noong una pang panahon. Ako ay nalikha. Okay? Sabi niya dito sa English, mas maganda sa English. The Lord brought me forth as the first of His works before His deeds of old. Kasi dito sa lahat ng nilikha, ang pangit na iba na yung translation dito. Iba kasi pag sinabi mong brought me forth, pag sinabi mong brought me forth, yun yung sinasabi natin, from His very own, ay isinugo ng Diyos. Una pang panahon ako ay nalikha na. Yun nga, sabi pa dito, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ay siyang una noong pang panahon, ako ay nalikha na. Yun ang kiniklaim kasi sa Tagalog, kaya napaka deceiving ng Tagalog translation. But in English, the Lord brought me forth as the first of His works before His deeds of old. Pag sinabi pong brought me forth, hindi siya necessaryong ginawa, kundi nagmula sa Diyos. Nagmula sa Kanya mismo, kaya nga was brought as His own. Babalik po tayo sa John 10:34, as His own, na isineperate po niya upang, upang siya po ang maging craftsman ng mikha. Kaya nga, kung basahin po natin, the Lord brought me forth as the first of His works. Sa King James, the Lord possessed me. Ito. Okay? Ito yung mas magandang translation The Lord
possessed me in the beginning of His way. Ano ibig sabihin ng possessed me? Noon pa man, bago pa ang nilikha, pagmamay-ari na ako ng Diyos. Sinasabi niya. Pagmamay-ari na ako ng Diyos dahil ako at ang Diyos ay we are one. Nagmula sa Diyos. And then, sabi po niya, okay, next. 23. Going down tayo sa 31. Hanggang 31. Proverbs. Wait. So, sabi niya ito, I was appointed from eternity. Okay, ano ba ibig sabihin ng from eternity? Mula sa walang hanggan. From the beginning, before the world began. Okay, next. Okay, next one. Okay. When there were no oceans, I was given birth. When there were no springs abounding with water. Okay, next. Before the mountains were settled in place, before the hills, I was given birth. Hanggang 31 tayo. I was birthed. Kasama ko si King. Sa King James, before the mountains were settled, before the hills, I was brought forth. Before He made the earth or its fields or any of the dust of the world, kahit na mismong bago pa yung alabok sa mundo ito, sabi niya, I was there. And when He set the heavens in place, pag sinabi mo heavens, hindi lang isa lang yan. When He marked out the horizon on the face of the deep. Next. When He established the clouds above and fixed securely the fountains of the deep. When He gave the sea its boundary, so the waters would not overstep His command. And when He marked out the foundations of the earth, then I was the craftsman at His side. I was filled with delight day after day, rejoicing always in His presence. Ibig sabihin po niyan, ang Panginoon Jesus, punong-puno na po siya ng kagalakan mula pa nung umpisa, wala pa po ang sanlilikha. And last verse, 31. Rejoicing in His whole world and delighting in mankind. Amen? So dito pa lang po maintindihan, sino po ba ang tinutukoy ng powers na yan? Who is the wisdom of God? Okay? The wisdom is speaking. Who is the wisdom of God? The very word of God, Jesus. His one and only Son. Naroon na po siya. The Father, ang Ama po, ang planner. And then, the Son is the craftsman of the creation. Amen? Sa John, okay, titin naman po natin sa John 3:13, nung pinapaliwanag po ng Panginoon Jesus kay Nicodemus. John chapter 3:13. Pinapaliwanag po ng Panginoon Jesus kay Nicodemus. Ano? Sabi niya dito, kasi si Nicodemus po, hindi niya maintindihan yung katuruan ng Panginoon Jesus na dapat kang isilang muli upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Pero sabi niya dito, how can this be? Nicodemus asked. You are Israel's teacher, said Jesus. And do you not understand these things? I tell you the truth. We speak of what we know and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things and you do not believe.
How then will you believe if I speak of heavenly things? Okay? So dahil, and then sabi po ng Panginoon dito, pagkatapos, no one has ever gone into heaven except the one who came from heaven. So sabi dito, paano yun, Pastor? Sabi niya, who came from heaven? Nagmula sa langit. Ang sabi nga po, ang Panginoon Jesus po, pinapaliwanag po niya kay Jesus, kay Nicodemus, sabi nga dito, I have spoken to you of earthly things and you do not believe. How then will you believe if I speak of heavenly things? Kasi nga, ang kaya palang abutin ng isipan ni Nicodemus ay sa earthly pa lang. Kaya, sinabi niya, yung heaven is generalized, naka-generalize po siya, o naka-metaphor po siya, na wala nagmula sa taas, kundi ang bumaba galing sa taas. Heaven. At alam po kasi natin, kapag tinutukoy po natin heaven, is above. Pero hindi po necessarily na ang Panginoon Jesus ay naggaling mismo o unang nanggaling sa nilikha. Una po, He was from the bosom of the Father, na wala pa po yung nilikha, and then He came down to earth after po niya i-create ang lahat ng mga creations, even the heaven of heavens, bagi ang langit na puno ng kaluwalhatian. Then, He came into the world, He went down into the world, nagkatawang tao siya, and after that, He went back to heaven po na kanyang paghaharian. Ibig sabihin, umakyat siya muli, pero doon na po sa kanyang nilikha na paghaharian. So, ang sinasabi niya, bumalik doon sa taas. Generally, above. Dahil alam po natin na kapag sa isipan ng tao, heaven of heavens ay ito na yung pinakamataas. In speaking of worldly, kaya ang sabi niya dito, I have spoken to you of earthly things. Kaya nangusap muna siya sa earthly things sa mauunawaan na yung kayang abutin ng isipan ng tao. It's a metaphor. Pag sinabi po nating metaphor, inihahalin tulad lang po niya ito sa isang bagay. But we know that He came down from the bosom of the Father, and then He went to heaven to reign sa kanyang nilikha. Dahil ang langit po, the purpose of heaven ay bakit po ginawa ng Panginoon ito? Bakit din po ginawa ng Diyos? Upang manahin po ng ating Panginoon Jesus at siya ang maghari doon. He created heaven as the best place. God, the Father, wanted heaven as the best place for His Son. Kaya wala pa ang langit noon, hindi pa nalikha, nasa mas mataas pa. Meron pa mas mataas sa heaven of heavens ito, kundi beyond that is God. Kasi nga ang Diyos, napakalaki niya. Hindi siya kaya i-contain. Even the heaven of heavens cannot contain Him. And we know that heaven is a place filled with the glory of God, and Jesus wanted His followers to be with Him. Okay? Next, sabi po niya dito, ang goal po kasi natin ay hindi magkaroon po tayo ng pananampalataya at hindi sa ating Panginoon Jesus. Not just to idolize Him. Jesus is not an object to be idolized. Ang ina-idolize lang po ay mga objects. Ibig sabihin, objects, something that is created. The angels, they are created. Man, they are created. Things of this world, they are created. Even the cross that you put there, the maging cross again, they are created. Pwede pa rin natin maging idol ang cross. Kung dyan lang tayo, isasalig natin yung ating pananampalataya sa cross, na para lang sabihin natin, ikagpintas natin, may cross para sabihin natin na para pangontra ko sa mga mangkukulam, para pangontra ko sa mga malas, then that is also your idol. Because dahil yan po isang object. Ano? Kung ang ating pagsamba
sa Panginoong Hesus ay katulad lamang ng ganito kadali na imamarka lang natin yung ating pangalan ng Panginoong Hesus dito o kaya yung krus dito, then tayo ay mananampalataya na, tayo ay sumasamba na. Napakadali naman ang pagsamba na yun. Eh kung yun lang din talaga ang pamantayan ng ating Panginoong Hesus, dapat sana nung unang panahon pala ng nakasakasama niya disipulo, alam mo yun, gumawa na siya ng parang pang-branding. Alam mo yung pang-branding ng hayop, ng baka? Yung pangtatak ng baka na nilalagay sa baga, tapos ipapasok doon sa para yung tatak sa baka, tumatak sa balat ng baka. Baka naggawa na ng Panginoon ng pang-branding na ng gano'n para natatakan ko na kayo kasi pag may-ari ko na kayo. Iba-branding ko kayo ito, Jesus yung pangalan. Tapos, isipin mo, ganun lang ba kadali ang ating pagsamba? Para sabihin na, I belong to Jesus, sinasamba ko ang Panginoon Jesus. Ngunit hindi po ganito ang ating pananampalataya at hindi po yun ang pananampalataya hinaharap ng Diyos. Kaya nga it's out of the context pa rin na sabihin natin para lang sabihin natin na sinasamba natin Panginoon Jesus, ay idolatry po pa rin po kasi na ipapatato ko dito sa pangalan ng Panginoon Jesus sa katawan ko para masabi na ako ay talaga tagahanga ng Panginoon Jesus. Dahil idol ko si Jesus, dahil ko yung pangalan niya, tato, malaki, pati sa noo ko, itatato ko yung kanyang pangalan. That is still an idolatry. Bakit? Kasi object lang po yan. Alam po natin ang Panginoong Jesus, yung pagsamba na sinasabi niya sa atin, na tinatanggap niya, of course, sambahin siya sa kanyang kapangalan sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabi pong Espiritu, pagsamba na hindi literal na makikita mo sa physical, na makikita mo that you are worshiping God. Sabi pa niya dito, sa katotohanan, kailangan po nakasandig sa tamang kaalaman yung ating pagsamba, and that is the worship na kinikilala ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon Jesus, mapalad ang mga nanampalataya sa akin na kahit hindi ako nakita, ay naniniwala. Kaya hindi po natin kinakailangan ng any image para lang ihalin tulad ng Panginoon Jesus na dahil ito yung pagkakakilala ko sa Panginoon Jesus, ito magiging tanda ko o mark that I belong to Jesus. Hindi po yun ang ninanais ng Diyos. But, ang tamang o ang ninanais po na pagsamba ng ating Panginoon Jesus ay obedience to His words, to His teachings. At kahit na po, ilagay natin dito sa church natin dito ang napakalaking pangalan na Jesus, pero hindi naman natin sinasabuhay ang kanyang katuruan, hindi naman natin sinusunod ang kanyang mga turo, ano mangyayari? That Jesus na nakaletra will become a mere letters. Pag sinabi mong mere letters na lang yan, parang naging object lang yan na sinasamba mo. Nagiging idol pa rin siya. Bakit magiging idol? Kasi wala ka sa katotohanan. Hindi mo naman sinusunod yung katuruan ng Panginoon Jesus. So even nakaletra pa siya ng malalaking Jesus, it becomes a mere object of worship. Walang saysay. Dahil ang pangalan ng Jesus, hindi po niya itinatak, hindi po niya isinulat diyan, kundi ang pangalan ng Jesus po kanino po niya pinagkaloob sa atin by the Holy Spirit, na sino mang kumilala, tumanggap sa ating Panginoon Jesus at kilalanin ang kanyang pangalan, ang otoridad sa ating buhay na nagpapasunod sa ating, then that is the kind of worship na hinaharap ko ng Diyos. Yun yung sinasabi niya kagabi sa preaching, yun yung buhay na pananampalataya. Dahil nga, sabi nga, the righteous will live by faith. Ang mga matuwid sa harapan ng Diyos ay mabubuhay sa pananampalataya. Pero one thing po na dapat natin maunawaan, hindi po lahat ng nabubuhay sa pananampalataya ay matuwid.
Ang matuwid, mabubuhay sa pananampalataya, pero hindi necessary na ang nabubuhay sa pananampalataya ay matuwid. Ibig ko sabihin, maging ang mga demonyo ay may pananampalataya, pero ang kanilang pananampalataya is hindi po matuwid sa harapan ng Diyos. Why? There is no action. Yun yung sinasabi natin. There is no obedience to the teaching and words of our Lord Jesus Christ. That's why demons fail. And we know that there's a place for the demons at sa mga kanyang mga cohorts. There's a place para sa mga kaaway po ng Diyos. Okay? At ito nga po ay yung tinatawag din na hell. Gaya ng sinabi ng Panginoon Jesus na sa langit nga po, wala pa nakarating sa langit kundi ang nagmula doon. Hanggang sa kasalukuyang panahon po, wala pa rin pong taong naroon. Okay? Then, sino po ang nilikha sa langit? Mga anghel. Kaya nga sinabi niya, sinabi ng ating Panginoon Jesus, that basahin ko natin sa John chapter 1 verse, ano po sabi niya sa kay Jesus? Anong sabi ng Panginoon Jesus kay Nathanael? Sabi po niya sa John chapter 1 verse 51, He then added, I tell you the truth, you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending on the Son of Man. Bukod sa ating Panginoon Jesus, sino ang pwede mag-ascend and descend from heaven? Angels, because angels are created in heaven. They were created in heaven. Kaya nga, kung sasabihin lamang po natin na si Jesus ay isang anghel, therefore, isa lang po siyang created. At malaki po yung foul sa kalooban ng Diyos. Sino ba ang magpapakalat ng ganitong pananampalataya but only the Antichrist? Antichrist po. Bakit nila papakalat na ganon? Dahil sasabihin niya, kung anghel si Jesus, hindi dapat sambahin ang mga anghel, so therefore, hindi na dapat natin sambahin ang pangalan ng Panginoong Jesus. So, ibig sabihin nun, inilalayo na niya ang mga tao na sambahin ang anak ng Diyos. Because angels cannot be a subject of worship. Ibig sabihin, huwag na natin sambahin ang Panginoon Jesus. So, sino ang magsasabi nito na si Jesus ay anghel lang, then Antichrist? Or Satanists, mga satanismo? Of course. May lugar para sa mga kaaway ng Diyos o para sa mga nag-o-oppose o sumasalungat sa kalooban ng Diyos. We know that kung hindi po natin sasambahin ng Panginoon Jesus, it is against the will of God. Malayo po ito, labag sa kalooban ng Diyos, ng Ama. Kaya, even God, He prepared a place for His enemy. Kung may place may lugar para sa mga taong sumusunod sa Panginoong Jesus, there is also a place para po sa mga sumusuway. Sabi sa aklat po ng Mateo 25:41, so, para kanino? In Matthew 25:41, what is this place prepared for the enemy of God? Matthew 25:41. Then he will say to those on his left, Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. So ang layunin po ng impyerno ay pagtatapunan kay Diablo at hindi lang kay Diablo, maging sa kanya mga anghel. Kaya hindi po totoo na sa impyerno ay nasa impyerno na sa Satanas
at siya ang naghahari doon ng humahalakhak. Hindi po totoo yun. Wala pong katotohanan ang mga imagination ng mga taong ito. Because hell is a punishment place for Satan and his cohorts, ang mga kanyang mga anghel na sinama niya. Pag sinabi mong punishment, aba, makapaghari-hari ba si Diablo roon at magpapasarap ba ng buhay si Diablo sa impyerno? Hindi masarap ang buhay ni Diablo doon. Hindi magiging masarap. Bakit? Dahil magdurusa siya ng walang hanggan. And not only that, si Satanas po, hindi po siya ang hari ng impyerno. Ang Panginoong Hesus pa rin po ang hari ng impyerno dahil ang Panginoong Hesus din ang naghanda ng impyerno para sa Kanya, para sa Diablo. Kaya paano natin masasabi na si Diablo ang hari sa impyerno? Hindi po. Maglalabas pasok siya sa impyerno? Hindi. Kulungan o tapunan mismo ni Diablo doon. At ang authority na naghahari pa rin po sa impyerno, authority pa rin po ng ating Panginoong Hesus. Huwag mo sabihin na sa loob ng kulungan dito sa Pilipinas sa Muntinlupa, hindi si Presidente Marcos ang makapangyarihan doon. Of course, sino ba ang nagpapakulong? The authority of the government. Same thing. The authority of the President, the authority of King. And Jesus is the King of Kings. Siya ang hari na mahari. Ang hell po, ang tinatawag na impyerno, wala pa pong tao doon. Ano? Ang ibig sabihin ng hell ay Gehenna. Okay? Gehenna, o ito yung tinatawag na the Valley of Hinnon. Ito pong Valley of Hinnon na to, inihalin tulad po kasi ng Panginoong Yesus, ang hell doon sa Valley of Hinnon. Ang Valley of Hinnon po, dito nagsasacrifice ng mga anak. Yung mga Israelita na kinamumuhian ng Diyos, na yung mga anak nila sinasacrifice nila kay Molech. Kaya galit na galit ang Diyos sa kanila. Dahil nagsasacrifice sila ng kanilang mga anak. At yung Valley of Hinnon na yon ay inihalin tulad po ito ng tapunan o sunugan ng mga basura. Ibig sabihin, ang apoy doon hindi humihinto dahil para masunog yung mga basura, hindi po tumitigil ang apoy doon. So, kaya po yun ang ginamit ng Panginoon Hesus na tinawag na hell kasi ganun po ihahalin tulad yung patutunguhan po ng ating kaaway, yung kaaway ng ating Panginoon Hesus na si Diablo. Kaparusahan. Sa Luke 16:19-31, basahin po natin ito patungkol sa sinasabi nila o kiniklaim nila na ito po yung sa buhay ni Lazarus at ng mayaman na sinasabi nila na may tao na daw sa impyerno dahil doon daw napunta yung mayaman. Okay, basahin nga po natin saglit. Look, there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Sabi po niya dito, next. Okay. Patayin na lang natin. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores. Next. And longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Okay, was buried. In hell, okay, dito sabi nito. In hell, sinabi nga naman pa Jesus, in hell, where he was in torment, he looked up and saw Abraham's far away with Lazarus by his side. Okay? Binanggit niya rito, in hell. Pero dito po sa NIV natin, may footnote na ang sinasabi po dito ay, yun po ay hindi hell but Hades. Daigdig po ng mga patay. Okay? Hades or abyss. And not only that, Hades po kasi sa ano, the rich man, so then,
Luke 16, sorry, 16 pala. Greek. Hades. Hades sa salitang Griego, Hades po. Yung tinutukoy po niya dito sa Hades, okay, hindi, itong Hades po na to, generally, malaki pa po ito. In Hades, inside Hades, nandun pa rin po sa loob doon ang tinatawag na abyss. Sinabi lang po dito na Hades dahil generalize na po na daigdig ng mga patay. At kung titignan po natin, pag binabasa po natin ang aklat ng Luke from Luke 15, 16, and 17, pansinin po natin, all of these things, parable ang ginagamit po natin Panginoon Jesus. All parables. Ginamit lang po ng Panginoon Jesus itong parabola nito para ikumpara ang magiging buhay ng mga masuwain sa harapan ng Diyos. Pero hindi pa rin po yan yung eksakto na pinapatungkulan ng Panginoon yung detail. Hindi pa rin po yan yung detail. But it's just a parable. Ano po? Pag sinabi natin parable, paano ba? Ano ba ang layunin ng Panginoon Jesus? Pag nagsasalita siya, nagtuturo siya sa maraming tao, hindi ba't gumagamit siya ng parables? At kanino niya ituturo yung details sa mga disipulo. That's why every time na nagpapahayag po siya, nagtuturo siya in parables, then, general. Naka-general po siya. But sa pangunawa po ng ating ng mga disipulo, detalyado po na tinuturo ng ating Panginoon sa kanila. So, we must not be deceived. Hindi po dapat tayo malilito dito dahil ito po ay parabola lamang po na ginamit ng ating Panginoon Jesus. Hades, okay? Hades is a place of ito po yung lugar ng mga patay. At itong lugar po ng mga patay, hindi ibig sabihin na tayo nabubuhay sa pisikal, hindi tayo kasama dito. Nasasakupan pa rin po tayo ng daigdig ng mga patay. Paano po natin mapapatunayan? Hindi ba kapag mga tao namamatay, nariyan ang mga kaluluwa nila? Nakakasalamuha pa natin. Tama hindi? That's why we are still in the world of the dead, o Hades. Maging ang dyablo nga, nandito pa sa Hades. Kasama rin natin. Okay? Now, pag sinabi natin Hades, meron pang sa loob niyan ay abyss. Itong Hades, generally, kung saan yung mga kaluluwa ng mga namatay o recently died ay naglalagi dito sa, in general, sa Hades. Pero kapag naabot na po nila yung kanilang lifespan na ibinigay ng Diyos, dahil ang bawat tao ay merong ibinigay na lifespan, at kapag naabot na ng mga halimbawa sa mga namatay na walang pananampalataya sa Diyos, mga tinatawag natin mga demonyo, yung mga naging demonyo, sila po ay maglalagi dito sa Hades hanggat hindi naabot yung lifespan. Kung halimbawa ang lifespan ng tao, sinabi nga po ay ranging o averaging 70 to 80. Minsan possible pa rin po mag 100 and plus yan. Depende sa lifespan ng taong yun na ibinigay. Ngayon, kung namatay siya ng halimbawa at the age, kung ang lifespan ng isang tao ay 80 at namatay siya ng age of 50, ibig sabihin na hindi siya nalinis o hindi siya nanampalataya o namatay siyang demonyo, siya po ay maglalagay dito sa tinatawag na daigdig ng mga patay, at hanggang matapos po yung 80 years old, after 30 years more, pag naabot na niya yung lifespan niya, dadalhin na po siya sa tinatawag na abyss. Yung abyss po nito ay meron na rin po siyang torturing. At ang abyss na po ito ay tinatawag na bottomless pit, may mga torturing na rin po, hindi ka po na makakalabas doon. Hindi ka na makakalabas doon, kundi saka na lang po sila ulit iluluwa kapag bumalik na po ang ating Panginoon Jesus to judge the living and the dead. To judge those who hindi kumilala sa Panginoon Jesus. Doon po ilalabas muli. And then, yung bottomless pit po na yan, ay dyan din po pagdating ng panahon, ilalock up muna si Satanas o yung beast. In the book of Revelation, sabi po niya sa Revelation 21 hanggang 3, na dyan po ilalock up si Satan o yung tinatawag na dragon for 1,000 years. Pagkatapos doon, sila ay pansamantalang pakakawalan. Okay? In Luke
8 to 31, 8:31. Sorry, napa-extend na yata tayo. Kunti pa. In Luke 8:31, and they begged him, okay? Dito makikita natin, and they begged him repeatedly not to order them to go into abyss. Sino ba ito nakiusap sa ating Panginoon Jesus na huwag muna silang papuntahin sa tinatawag na abyss kasi nga po hindi na sila makakapaggala. Sila po yung mga demonyo o 2,000 demons na sumanib doon sa isang tao na makita nila ang Panginoon Jesus. Have you come to torture us when it's not yet the appointed time? Okay? Kaya pinayagan ng Panginoon Jesus na doon muna sila pumasok sa mga baboy. Okay? Kaya, ibig sabihin po nun, naglagi pa sila. Yung 2,000 demons po na ito, ay back in history sa pagitan po ng Palestine, may mga Romans po doon na mga minassaker, kaya legions po yung pangalan niya. About during that time before Christ, mga 60 before Christ, ay may namassacre po sa pagitan ng Palestine kung saan malapit po doon yung lugar na pinangyarihan. Kaya yun po yung mga demons na pumasok sa isang tao. Okay? And that's a proof. Kaya nga even dito, okay, meron tayong na-encounter, bakit sasabihin nila dito yung may nagpapakita daw doon na isang babae na pinatay daw ng panahon pa ng hapon. Paano natin papaliwanagin? Paano yun? Matagal na yun. Sa totoo lang, no-account ko, inungkwentahin ko po from 2025, and kailan ba yung dito ang nagnanakop ang mga hapon dito? Around in the year 1941. So in the year 1941 hanggang sa 2025, isipin mo, there are only 84 years pa lang. So possible pa rin po na yung mga time na yun, yung mga kaluluwa na yun na pinatay, halimbawa, kung yung bata na yun, pinatay at the age of 15. Okay? So possible pa rin kung ang lifespan niya, umabot pa rin ng 100. Kasi nga, yung mga panahon, yung mga unang panahon na yun, mas mahaba ang mga lifespan ng mga tao kaysa sa panahon ngayon. And then, possible na pinatay yun at the age of around 14 or 15. Kasi, during that time, na mga Japanese din po ay nananakop sa South Korea, I remember, na sabi po ng mga Koreans, actually, at the age of 14 o 15, pwede na po ikasal sa kanila ang mga bata. Bakit po nila pinayagan ang batas na yon sa South Korea? Kasi, same thing, yung mga Japanese na nananakop sa kanila ay para mapahiya sila kapag kanilang nilapastangan yung mga babae sa kanila. Na pwede lang isumbat ang mga Hapon ay ganito, mga walang hiya, ganon. So isa kasi ang mga Japanese, of course, they are pertinent into honor. So kung gagawin nila yon sa isang may asawa na, kaya pinayagan nila na mag-asawa ang 15 at para ikasal ang mga bata nila, bata at babae, para ipahiya. Kapag gagawin ng mga Japanese soldiers sa mga Koreans yun, ay kahihiyan sa mga Japanese. Ganun nila pinakahiya. So, ibig sabihin, during that time, possible po that yung kaluluwa na yun ay pinatay at that age, syempre. So, possible na pwede pa siya mag-linger into Hades at wala pa siya sa abyss. At later or sooner or later, papasok din po siya sa abyss. Amen? And then, next po, ito po ay lugar na patutunguhan ng mga hindi nanampalataya o mga demons. Ngunit para sa mga nanampalataya naman po, sino naman o saan naman tutungo yung mga kaluluwa o yung magpapahinga, yung mga kaluluwa ng mga kumilala na nalig sa Panginoon Jesus at sumunod sa kanyang mga kautusan o mga salita. Ito po yung tinatawag na paradise o paraiso. Ito po yung binanggit ng ating Panginoon Jesus doon sa kanan na kasama niya sa krus na ngayon din, you will be with me in paradise. At that time, nung pong namatay yung magnanakaw na yon, yung criminal na yon, ay isinama nga po siya ng Panginoon Jesus in paradise. Okay? And in paradise, siyempre, hindi po doon natulog ang ating Panginoon Jesus. But, yung isinama po niya ron, He slept in paradise. And after that, of course, pagka-galing sa paradise, then bumaba po siya sa tinatawag na prison. Meron pa pong prison na tinatawag na ito po kasi yung Abraham's bosom, na kung saan
yung mga sa panahon po pa po ni Noe, yung mga sumuway, kasama yung mga sumuway doon sa panahon ni Noe, ay nakanandun pa sa prison na yon at nagpunta po ang Panginoon Jesus doon upang magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga pagkatapos niyang pumuntaron at magturo, okay, from paradise going to the prison, and then saka siya muling nabuhay, at pagka nung siya ay nag-resurrect, doon niya po sabi, yung mga recently died during that time na namatay, ay muling nabuhay, bumalik sa buhay at nagpakita sila sa banal na lungsod sa Jerusalem. At doon nga namangha, yung nung nagbabot sa mga Romano na nagbabantay sa o nag-guard sa libingan ng ating Panginoon Jesus, doon sila nakita na totoo nga, sabi niya, He is the Son of God. He was the Son of God. Doon nila sa pinahayag na patunayan that He was the Son of God. Then, when Jesus' body died on the cross, He visited paradise, then went to prison and preached. Sa 1 Peter 3:18. Okay? Tingnan po natin 1 Peter 3:18. Nagturo po siya in prison. And note, gusto ko lang po ulit ipaanawa na dito maging si Pedro mismo, hindi niya sinasabi that Jesus, yung spirit na Jesus ay namatay, but only in the body. He only died in the body. For Christ died for sins once for all, the righteous for the unrighteous, to bring you to God. He was put to death in the body. Okay? So, unawain po natin, let us make clear that Jesus only was put to death in the body, but not in the Spirit. But made alive by the Spirit. Ano yung made alive by the Spirit? Yung body ang muling binuhay. Amen po. Kaya nga, paano natin masasabi ng Panginoon Jesus ay patay during the time only the body was dead? But Jesus, sabi niya dito, He was in the prison. Nagtuturo po siya sa prison. Ano po? So, paano makakapagturo sa prison ng isang patay? O wala, o nakahiga sa libingan. So, only the body was dead. Kaya, same thing with us po. We must analyze sincerely. Kailangan po natin unawain sincerely. Sino ba yung talagang tayo sa katawan na ito? Ano ba yung halaga ng ating katawan? At ano ba yung dapat natin bigyan ng halaga? Same thing. The body, our body will die, our physical body will die, but our spirit, ang espiritu po natin, ito ay mananatili magpakailanman. Dahil ang espiritu po natin ay nilikha as eternal being. Humans, okay, spiritual humans. Hindi po akong ito ko yung mga Nafar or Nephilims. Pero yung mga binigyan po ng mga kaluluwa mula sa lineage ni Adan na binigyan ng espiritu, we are eternal being. Kaya kailangan po natin itindihin doon, ano ba yung mas mahalagang bigyan natin ng pansin, yung eternal ba o yung ating panandalian na 10. Kaya nga kapag sa tuwing ating patuloy na pinagbibigyan yung ating laman, yung ating pinapakinggan yung ating katawang lupa, then we are mga short timers lang tayo. Nakafocus lang tayo sa mga bagay na short time. Hindi yung pang long term. Now, sa mga lugar na inihanda po natin Panginoon Jesus, pinangakuan niya na sa lahat ng mga sumasampalataya sa kanya o followers niya ay sabi po niya sa John 14, 1-4, our exposition. In John 14, 1-4, He promised a place, or He prepares a place for you and me. John 14. Sabi na, do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. Next. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. Sabi po niya dito,
I am going there to prepare a place for you. Okay, sabi niya, paparoon pala ako at maghahanda ako ng lugar para sa inyo. Okay. Ngayon, sabi pa niya dito, sumunod, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Babalik ako at isasama ko kayo kung saan ako. Okay, next. And you know the way to the place where I am going. At alam niyo kung saan ako paparoon. So sabi ng Panginoon Jesus, babalik ako at kukunin ko kayo at isasama ko kayo. Ngayon, kung lahat ng mga namamatay na nanampalataya ay diretso na sa langit, sino pa kaya ang babalikan ng ating Panginoon Jesus dito? Isasama niya, nasa langit na sila, tapos bababa pa ulit. Tapos magre-reign dito. So, hindi po nakakatugma doon sa sinasabi ng ating Panginoon Jesus. And lastly, sinabi po dito sa 1 Thessalonians 4:13 hanggang 18, during the rapture, we will not precede those who died in Christ first. Pagbalik po ng Panginoon Jesus dito, may gigisingin siya. Sino ang nagigisingin? Yung mga namatay na nanalig sa Panginoon Jesus ay muling bubuhayin muna. Una muna silang bubuhayin, at pagkatapos sa mga daratnan ng Panginoon Jesus dito na nabubuhay, magpapalit anyo at hindi mauuna muna sila at hindi tayo mauunang na magra-rapture. Maunang bubuhayin yung mga namatay, and then susunod yung mga abutan ng mga buhay, pag sa isang mata, magpapalit ng katawang glorious body, and then saka pa lang tayo makakasama doon sa piging sa alapaap. At ito po, pinapaalala ko ang lahat ng ito sa mga nagtitiis dahil sa pagsunod sa kasalita ng ating Panginoon Jesus, dahil sa pagsunod sa utos at katuruan ng ating Panginoon Jesus, na sama-sama tayo nagtitiis. Pinapaalala ko that this is the promise that we have in Jesus. Na dapat sa ating, kung tayo man pinanghihinaan na ng loob, o tayo man ay pinanghihinaan sa ating katawan, na nahihirapan tayo sa ating katawan lupa, we must remember that na may higit pa tayong dapat bigyan ng tuon, at ano naman kung ang katawang ito ay masira dahil lang sa pagsunod natin sa Panginoon Jesus. We can sacrifice this body in order to buy the eternal life sa Panginoon Jesus. Dahil mas higit po yun. So which place? Jesus prepares a place for you, pero it's all up to you. Which place that Jesus prepares would you like to go? The place, yung bang lugar kung saan inihanda ng Diyos para sa mga followers niya, o sa mga opposers, yung hell. So, there is a choice. At sabi nga ng preaching kagabi, isa sa mga patunay na once saved is always saved is not correct. Bakit? Dahil sinabi kagabi, marami ang manlalamig sa pananampalataya, tatalikod sa pananampalataya, marami ang tatalikod. So paano masasabi that once saved is always saved? Jesus Himself declared that there will be those who believe na nanalig na sa Panginoon Jesus, kumilala sa katotohanan, ay sabi manlalamig at tatalikod pa rin. At sabi, ang mananatili, ngunit ang mananatili hanggang sa huli, siya ang maliligtas. So ano mangyayari sa tatalikod? Maliligtas ba? Hindi. So we must not, hindi po natin pwedeng tangkilikin o sabihin sa atin na once saved is always saved. But we must be watchful at all cost para sa ating kaluluwa. Amen? Tayo po ay sama-sama ng langit. Magpasalamat po tayo sa Diyos sa mga pinahayag po niya sa atin na pangako niya, pinaalala niya pangako niya sa araw na ito, upang tayo ay pagkakasin ng ating kalooban. And then we pray
humingi tayo ng tulong sa Diyos na tayo ay makapanatili na hanggang sa huli mapagtiisan natin ang lahat ng ito, mapagtagumpayan natin ayon sa Espiritu na pinagkakalob sa atin. Let's shout the name of Jesus and let's pray. Jesus! Jesus! Jesus, ang maraming Diyos ang dakilat ng Panginoon sa lahat. Tunay na sa iyong kalwalatian. Wala ibang katulad mo. Ikaw ang nagtataglay ng pangako ng buhay na walang hanggan at wala na iba. Nasa iyo ang kaligtasan naman at wala na iba. Kami nga po ay humingi ng kapatawaran sa iyo sa aming kakulangan ng pananampalataya. Kung kami man ay mga pagkakataon na nanghihina, kung kami man ay nagkaroon ng pagtatanong sa aming isipan kung worth it pa ba ang pagsunod sa iyo, patawarin mo nga po kami at tulungan mo nga po kami na patuloy magkaroon ng kalakasan sa pamamagitan ng Espiritu ipagkalabas sa amin na manatili kami sa pananampalataya tungo na magkasunod na hanggang sa huli ng aming buhay ay magawa namin ang kalooban mo, matupad namin kung ano ang kaluluwi mo, alang-alang namin po sa kapakanan ng aming kaluluwa. Tubugin mo ang bawat isa sa amin na maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Ano man ang narasan namin, ano man ang mga suliranin, alam namin na ikaw ay kasama-sama namin. At pagtatagumpayan mo kami, maging ito man, ano man ay kinasasakit ng aming mga laman, ay hindi ito nawa aming pakikinggan, kundi alang-alang sa aming Espiritu, ang kalooban ng banal na Espiritu, ang kalooban ng Espiritu, ang aming mapakinggan, upang sa ganoon kami nga po ay magtagla ng buhay na walang hanggan sa piling mo. Ito ang aming dalangin sa pinakamataas na pangalan sa lahat, ang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo po ay dadako sa ating Holy Communion. Paulit-ulit ko po pinapaalala in the same verse sa Corinthians that ang Holy Communion po natin, ito po ay pagsasalo-salo ng mga pinapaging banal. Only the saints. Hindi po natin muna pinapayagan yung na makisalamuha o sumalo sa atin, yung mga hindi pa po nakakaunawa sa ating pananampalataya dahil according nga po sa sinabi o katuruan o katotohanan din naman na pinahayag ni Pablo, pwedeng mamatay, pwedeng magkasakit at mamatay ang sinuman na makikipartake sa ating Holy Communion na hindi niya naunawaan. Kasi sinabi nga po ng Panginoon Jesus, you cannot partake in the table on my table and partake in the table of the demons. Mahirap po yun. Maagang mamamatay ang tao nito. We already have a case like this na sa communion po ng mga saints na nakisalamuha pa doon sa mga hindi mananampalataya. After niya mag-worship, ano po nangyari sa kanya? Muntik po siya mamatay dahil nung siya napagaling na, hindi niya naranasan ng high blood, nung sumaway siya sa bagay na to, ay muntik na paalalahanan po siya na muli siyang natake for the very long time na hindi po siya natake, ay pinaalalahanan siya, pinalo po siya ng Diyos. At salamat sa Diyos dahil yun po ay pagpapahal pa rin po sa Kanya. That's why, ang requirements po natin sa pagtanggap po ng mga batanggap ng Holy Communion, at least you are baptized in the name of Jesus. Naintindihan mo, ibig sabihin kapag baptize ka na po, bago ka ibautismohan, alam namin, di ba naman, tinuturo muna namin, tinatanong muna namin kung naiintindihan mo na ba, kung ano ang susungin mo. Therefore, nung pumayag ka na ikaw ay bautismohan, naiintindihan mo kung ano ang responsibilidad mo bilang mananampalataya. Therefore, you must know that you are qualified to do it. At kapag ikaw ay sumalungat o sumuway, sa bagay na ito, alam mo rin po ang kahinatnan mo. Therefore, you know that you must be in Christ. Alam niyo po, isang paalala lang. Meron po kaming aso na totoo naman, pinapakain namin na maayos yung aso, masarap na pagkain. Pero ano nangyari dahil may mga asong gala, so sumama siya doon, kung ano pinagkakain basura, diba? Pinapakain mo naman na maayos yung aso, tapos sumama doon sa mga ibang mga asong gala na kumakain ng basura, ay ano pong nangyari? Ngayon, bilang na po yata yung mga araw. At ngayon din, sa mga samang palad, kahit napakain pa kasi namin siya ng pagkain, dahil hindi na rin po siya makakain. Huwag sanang dumating sa ating puto ng ating pananampalataya na dahil sa kung sino-sino ating pinapakinggan, tinitake natin ng mga katuruan, lalo-lalo po marami po mga charismatic na mga nagtuturo na dahil malakas ang kailang charisma, marami na entertain. We are not entertainers. Ang Panginoon Jesus po, He was not a charismatic speaker, He was a speaker of the truth. Kung charismatic speaker po ang ating Panginoon Jesus, sana marami po naniwala sa Kanya hanggang sa huli. Pero marami po ang, pagamat nagpahayag siya, marami pa rin po sumalungat. He's not looking into someone who is charismatic na magsalita, but the one who truly speaks the truth.
Same thing with us. Yung mga katuruan na tinatanggap po natin, kilatisin po natin mabuti. Dahil mamaya baka doon na tayo nasarapan sa mga katuruan ng mga wala sa katotohanan. Dahil nga alam natin, iba yung mga sugar-coated at mga masasarap sa damdamin ng mga preachings ay ito yung kinahuhumalingan ng marami. At kapag doon na tayo nasanay, mamaya, dahil doon ang gusto natin, baka mamaya sa truth, pagkain na truth, hindi ka na rin makakain at unti-unti ka na mamatay. So, sikapin po natin na maging mapanuri sa ating pinapakinggan. So, this is Holy Communion. Let us pray for our food. Ama namin Diyos sa makapangyarihan, kami po nagpapasalamat sa pagkakataong binigay mo dahil kami ay nakakilala, kami ay